Ako po si Attorney Jimmy Bondok, taga District 4, Barangay Pinagkaisahan. At dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng mensahe ko, uunahin ko, taos-puso at buong puso ko pong ini-endorso si Attorney Bong Suntay bilang congressman ng ating distrito. Buong puso, taos-puso. Dalawa lang po ang dahilan. Una, abogadong matalino na may puso na may karanasan. Pangalawa, kung siya yung congressman natin this past admin, hindi yan pipirma sa impeachment. Yan lang, tapos na po ang usapan natin. Muli, ako po si Attorney Jimmy Bondok. Alam ko po, naaalala nyo ako bilang musikero. Kaya ayoko po mag-aksaya ng aking laway. Anong gusto nyo? Mag-speech ako o sample na lang? Kaya hindi ako nananalo sa survey. Hoy, alam nyo ba, ano na kami ha? Pumasok ng marami sa amin sa top 12 ha? Sa top 12 na kami. Mayawaan Diyos. Mayawaan Diyos. So, kakanta na lang ako. Sana hindi na ako nag-abogado. Pwede ba ako magsalita kahit saglit lang? 5 minutes? Okay lang? Ha? Okay lang? Tapos pag kumanta ako, siseryosohin nyo pa rin ba ako o hindi na? Okay. Una sa lahat, tatlo lang po ang lagi kong sinasabi, inuulit-ulit ko. Dinagdagdagan ko lang ng mga bagong balita. Lagi ko pong inuulit-ulit, hindi po tayo saklaw ng ICC. Ulitin ko ha. Hindi tayo saklaw ng ICC. Narinig nyo? Hindi tayo saklaw ng ICC. Kaya ko hinahalikan ang watawat ng Pilipinas. Hindi tayo saklaw ng ICC. Parang awa nyo na, unawain po nating lahat. Alam nyo po, nung isang araw may nag-interview sa akin, sikat po na tao na interview, papakita yan sa May 6. Meron akong kadebate.
Sana nakikinig kayo. Baka antukin ba kayo sa akin? Naantok ba kayo? Sinabi kasi, hindi na raw, yung pag-aresto daw kay Tatay Digong, hindi na raw kailangan dumaan sa korte natin. Hindi na raw kailangan dumaan sa korte natin. Kasi kung dadalhin daw sa korte natin, titingnan lang naman yung ID niya. Tama ba yun? Tama ba yun na kunyari kayo po, Nay, kunyari lang po ha ate, kunyari nakapatay kayo dito sa District 4. Kunyari lang naman. Dadalhin ba kayo sa Netherlands? Gumagana naman ang piskalya natin. Gumagana naman ang hukuman. Umalis na tayo sa Rome Statute, tama? O bakit nandun si Tatay Digong magsi 60 days na? Kaya sabi ko sa kanta ko, ibalik nyo si Tatay Digong. Kasi amin yan, amin siya. Diba? Hindi po ito kampanya, hindi ito kampanya, nagagalit lang talaga ako kasi yung mga kunwaring matatalino na abogado, nagkukunwari pa ng mga dahilan. Pero alam na alam nila, hindi tayo saklaw ng ICC. Pangalawa po, boboto ba kayo sa Duterte? Pakiusap po namin yan dahil po kami wala talagang iwanan. Alam nyo po, yung Duterte, nasimulan nga yan, 9 kami, tapos dinagdag namin si Doc Richard Mata. Alam nyo ba kung ba't kami 9 nung simula? Sino dito bumoto kay Vice President Inday Sara? Oh, lahat oh. Lahat. Tapos ngayon, 32 million, tama? Gusto siya ipa-impeach ng 300 na congressman na ang mga bumoto, mga 100,000 lang. Papayag ba kayo niyan? Kasi po, sa impeachment, di ba, magsisimula yan sa lower house, meron 16, tama? May lower house, tapos dadalhin sa Senado, kailangan nila ng 16 votes, tama? So, yung 24 minus 16, 8. Kailangan po may 8 plus 1 na senador na hindi boboto sa impeachment. 9 senators. Gawin nyo na pong 10 Duterte. And number 3 na message, please po, iboto nyo si Congressman Bong Suntay. Tapos na ako, kanta na ako. Last 5 minutes na daw eh. Maraming salamat po at salamat po na pinaglalaban nyo yung, pakiplay na yung music. Salamat po na pinaglalaban nyo si Tatay Digong. Yun pong laban natin kay Tatay Digong, hindi po yan personal lang dahil mahal natin si Tatay Digong. Pinaglalaban po natin ang kasarinlan ng Pilipinas. Ang Pilipinas, atin to, atin to. Sana po nauunawaan ninyo. Maraming salamat po. Kakanta lang po ako kasi po, etong Let Me Be The One. Marami pong, sana magkasya yung kwento ko. Yung Let Me Be The One po, naging hit song yan. Sabi nila, hindi ka pwede sumikat kung wala kang kilala, kung wala kang pera. Pero nung ginawa ko to, sumikat naman ako. Kasi po yung kanta totoo. Kaya naniniwala po ako, kahit sa Senado, kahit wala kang pera, pwede ka rin manalo kung mahal ka ng taong bayan. Somebody told me you were leaving, I don't know. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. So you're walking out the door. Nobody told me you'd be crying every night. Nobody told me you'd been dying.
promises. We just have to say our love was true. What has now become a love? So I'm telling you I love you one last time. And goodbye, just turn around and walk away, 'cause you don't have to live like this. But if you love me still, stay. Don't keep me waiting for that final kiss. We can work together through this test, or we can work through it apart. I just need to get this out of my chest, that you will always have my heart. Let me be the one. Ang taas! Last song ha, kasi marami pang magsasalita. Yung kanta po na to, ang title, I Believe. Naalala niyo ba to? Araw-araw maghihintay. Wala pang K-pop noon, wala pang K-pop. Pumunta dito yung May Sassy Girl. Ang sabi po ng mga Korean producers, gusto namin yung kumanta ng I Believe na Tagalog version si Jimmy Bondok. Tinanggap ko po yung trabaho kasi po, favorite word ko yung believe. Tanungin ko kayo ha, bakit kayo nandito? Kasi you believe na magiging congressman si Bong Suntay. You believe na mananalo ang Duterte. You believe na may pag-asa pa ang Pilipinas. You believe na babalik si Tatay Digong. Sa mga naniniwala pa rin sa Panginoong Diyos, I believe na ikaw lang ako. Kung kaya tayo ay I believe ang kapalaran mo'y ako. Sana'y ganun din ang puso mo. Noong una ay hindi mo ko gusto. Kaibigan lang ang turing mo. Paano na ako? Araw-araw maghihintay. Sabi mo, baka mahal mo rin ako. Tama na sa'kin ng minsay, binigyan mo na pag-asa. Basta't mahal kita, ikaw naman ako. Sabay-sabay! Ang magsasabi ng ano? Pwede ba isang huling beses sabay-sabay para sa Duterte at kay Kongbong ha? Ikaw lang at ako ang magsasabi ng pasigaw! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Duterte! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Bong Suntay at ang District 4!